Mula sa bintana ng kanyang kwarto ay nakatanaw na naman siya sa swimming pool kung saan naroroon si Brent, ang kaibigan ng Kuya Rafael niya. Crush na crush niya ang binata kahit nung grade 1 pa lamang siya. Hanggang ngayon na grade 4 na siya. Kahit sinasabi sa kanya ni Brent na tawagin niya itong kuya ay hindi niya sinusunod. Kasi para sa kanya hindi kuya ang tingin niya kay Brent, kundi crush. Sa tuwing pumupunta ng kanilang bahay ang binata ay todo pa cute pa siya pero walang effect yun kay Brent. Ang sabi ng pinsan niyang si Ara ay lilipas din ang nararamdaman niya para sa binata. Paghanga lamang yon ng isang bata na katulad niya. Ngunit nagkamali si Ara ng akala. Dahil hanggang ngayon nag-graduate na si Alexa ng high school ay hindi pa rin nawawala ang pagkakagusto niya kay Brent. Pagkus mas lalo pa itong lumala. Umabot pa sa punto na nagsiselos na siya sa mga babaeng lumalapit rito at nagkakagusto. Lalo na nang malaman niyang galing sa Kuya Rafael niya na girlfriend na nito si Mitch. Si Mitch ang muse ng kanilang lugar. Hindi ako papayag, Ara, na mapunta si Brent sa Mitch na yon. Bakit? Dahil gusto mo sa'yo lang si Brent? Exactly. Sa akin lang si Brent, walang sino man ang pwedeng umagaw sa kanya sa akin. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Hoy, tumigil ka nga, Alexa. Gusto mo ba na pagtawanan ka ni Brent? So what? Kung pagtawanan niya ako, ang mahalaga malaman niya mahal ko siya at ako ang babae na para sa kanya. Walang sinayang na sandali si Alexa. Nang araw din yon ay pinuntahan niya si Brent sa bahay ng mga ito. Sakto naman na nasa garden ng binata. Ikaw pala, Alexa. May kailangan ka ba? Gusto ko lang sabihin sa iyo na gusto kita. Na mahal kita, Brent. Ikaw talaga, Alexa, kung ano-anong sinasabi mo. Gutom lang yan. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob at pumunta ka ng kusina, maraming pagkain doon. Hindi ako nagbibiro, Brent, dahil yun ang nararamdaman ko. Mahal kita, matagal na. Alexa, alam mo naman na kapatid lang ang turing ko sa'yo. Tsaka masyado ako matanda para sa'yo. Lilipas din ang nararamdaman mo para sa akin. Lalo na kapag dumating ang lalaki na para sa'yo. Ganyan din ang sinabi sa akin ni Ara, pero hindi naman nangyari. Dalaga na ako, pwede na maging tayo. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Alexa. Ganap na siyang dalaga. Na-request niya talaga na si Brent ang kanyang escort. Hindi naman ganun kabongga ang kanyang party. Pero masaya siya dahil sa wakas natupad ang gusto niya na si Brent ang kanyang maging escort. Hindi magawang kumurap ni Brent na makita kung gaano kaganda si Alexa sa suot nitong gown. Litaw na litaw ang kagandahan ng dalaga. Masasabi niyang dalagan-dalaga na talaga si Alexa. Bigla siya napasyat ng isang basong alak habang hinihintay ang paglapit sa kanya ni Alexa. Kamuntik pang masamid si Brent nang tumikhim sa kanya likuran si Rafael. Baka naman matunaw ang kapatid ko sa sobra lagkit ng titig mo sa kanya. Ikaw pala, Ralph. Hindi ko napansin ang paglapit mo. Paano mo ako mapapansin Kanina ka pa nakafocus sa kapatid ko. Bro, kapatid ko yan. Huwag mo siyang isali sa listahan ng mga babaeng pinapaiyak mo. Ikaw naman, Ralph. Para napatingin lang, binigyan mo ko agad ng kahulugan. Huwag kang mag-alala, wala akong gusto sa kapatid mo. Mabuti na yung malinaw, Brent. Ilang sandali pa ay tuluyan na nakalapit sa kanila si Alexa. Humalik ito sa pisngin ni Rafael habang nakangiti sa kanilang dalawa. Sunod itong lumapit sa kanya. Hindi niya inaasahan na yayakapin siya ng dalaga. Naramdaman niya ang malambot nitong katawan na magdikit ang kanilang mga katawan. At ang napakabango nitong amoy na kay sarap amuyin. Naamoy din niya ang mabango nitong buhok na kay lambot haplusin. Nakaramdam bigla si Brent ng init na hindi niya maipaliwanag. Mabilis siyang kumalas sa pagkakayakap sa dalaga at lumayo ng kaonti. Unang nakasayaw ni Alexa ang kanyang papa na mababaka sa mukha ang labis na kasiyahan. Dahil sa wakas, naidaos na ang kanyang debut. Sunod niya nakasayaw ang Kuya Rafael niya. Inaasar pa siya nito dahil dalaga na daw siya. Pero hindi pa siya pwedeng magpaligaw. Oo naman kuya, hindi ako magpapaligaw. Wala sa kanila nagugustuhan ko. Dapat lang, masyado ka pang bata, Alexa, para magkaroon ng boyfriend. Alam ko naman yon kuya. Promise, magtatapos muna ako ng pag-aaral bago mag-boyfriend. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay niyang sandali ang makasayaw si Brent. Nasa gitna sila ngayon na nagsasayaw. Nakahawak ito sa bewang niya. Nakatingin lamang siya sa gwapo nitong mukha na kay sarap hawakan at haplusin. Kung siya lamang ang masusunod, ayaw niyang matapos ang sandaling yon. Ang makasama si Brent at magkadikit ang kanilang mga katawan dahil yon ang matagal na niyang pinapangarap. Brent?
Tawag ni Alexa sa pangalan ng binata. Tumingin ito sa kanya at sa tingin niya nakainom na ito. Naamoy niya ang alak at namumula na din ang mukha ni Brent. Maganda ba ako? Oo naman. Sexy ba ako? Anong klaseng tanong yan, Alexa? Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko. Okay. Oo, sexy ka. Kayo pa rin ba ngayon ni Mitch? Wala na kami. Bakit mo naitanong? Wala. Nang matapos magsayaw, umupo si Alexa sa table kung saan nakaupo ang Kuya Rafael niya at si Brent. Dahil 18 na siya, kaya pwede na siyang tumikim ng alak kahit pa konti-konti. Maya-maya, tumayo ang Kuya Rafael niya. May bisita kasi itong sasalubungin sa gate. Naiwan silang dalawa ni Brent sa table at yun ang sinamantala ni Alexa. Tinagayan niya ng tinagayan si Brent hanggang sa malasing ito. Nang mapansin ni Alexa na hindi na kaya ni Brent, kaagad niya itong niyayang umuwi sa bahay nito. Ako na maghahatid sa'yo, Brent. Sa tingin ko kasi hindi mo kayang umuwi mag-isa. Kaya ko pa naman umuwi mag-isa. Kahit na, ihahatid pa rin kita sa inyo. Dahil abala ang lahat sa pakikipag-usap at pakikipag-inuman, kaya walang nakapansin nang dumaan sila sa gitna. Pagkarating ng bahay ni na Brent, kaagad silang umakyat sa kwarto nito. Pagkapasok, kaagad itong dumapa sa kama. Matyagang hinubad ni Alexa ang suot na sapatos at medyas ni Brent. Nilapitan niya ito. Nanginginig ang mga kamay na hinubad ni Alexa ang lahat ng kasuotan ng binata. Nabigla ang dalaga nang yakapin siya ni Brent dahilan para masubsob siya sa malapad ditong dibdib. Ilang minuto din sila na ganun ang pwesto hanggang sa marinig niya itong humihilik na ang ibig sabihin ay tulog na ang binata. Itinuloy ng dalaga ang naumpisahan kanina. Mabilis niyang hinubad ang suot na gown maging ang kanyang mga panloob. Nang matapos, kaagad siyang sumampas sa kama at tumabi kay Brent. Niyakap niya ito. Ilang sandali pa ay nakatulog na si Alexa sa tabi ng binata. Kinaumagahan, nagising si Brent na masakit ang ulo. Nang mapadako ang tingin sa kwarto, ay nagtaka siya at napaisip kung paano siya nakauwi ng bahay. Nagpa siyang pumangon ng binata nang maramdaman na may nakayakap sa kanya. Ganun na lamang ang palalaki ng mga mata ni Brent na makita ang mahimbing na natutulog na si Alexa. Ano nangyari? Bakit nandito si Alexa sa kwarto ko? Mas lalo siyang kinabahan nang mapansin na pareho silang hubot-hubad. Tanging ang makapal na kumot lamang ang nagsisilbing takip sa kanilang mga katawan. Ginising ni Brent ang mahimbing na natutulog na si Alexa at galit itong hinarap. Anong ibig sabihin nito, Alexa? Pipikit-pikit pa itong tumingin sa kanya at nagtatanong ang mga mata kung bakit siya nagagalit. Bakit, Brent? May nangyari ba? Hindi mo alam ang nangyari? Alexa, nandito ka sa kwarto ko at pareho tayong walang mga saplot. So, anong problema nun? Are you stupid? Hoy, grabe ka sa akin. Wala namang masama kung may nangyari sa atin. Normal lang yon. Lalaki ka at babae ako. Nasa ganun silang sitwasyon nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at si Rafael ito. Nanlalaki ang mga mata nang makita silang magkatabi sa kama at kapwa walang mga saplot. Anong ibig sabihin nito, Brent? Magpapaliwanag ako, Ralph. Ngunit hindi na ito hinintay pa ni Rafael. Mabilis itong nakalapit sa kanila at pinagsusuntok si Brent. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Kuya, tama na. Huwag ka na magalit kay Brent. Kasalanan ko ang nangyari. Tumigil ka, Alexa. Huwag mo nang ipagtanggol pa ang lalaking yan. Inabot sa kanya ni Rafael ang gown na nasa sahig at ipinagbihis siya nito bago hinatak pa uwi sa kanilang bahay. Naiwan sa kwarto si Brent na naguguluhan pa rin at nagtatanong kung bakit umabot sa punto na may nangyari sa kanilang dalawa ni Alexa. Napahilamos na lamang si Brent sa kanyang muka at pilit inaalala ang nangyari na nagdaang gabi. Ngunit wala na talaga siyang maalala, maliban sa silang dalawa lang ni Alexa ang naiwan sa table. Naikuyom niya ang sariling kamao at pinagsusuntok ang kama hanggang sa mapagod. Samantala, galit na galit ang mama at papa ni Alexa nang malaman ang nangyari sa kanilang dalawa ni Brent. Hindi kami papayag ng mama mo na hindi ka panagutan ng Brent na yon. Tama ang papa mo, Alexa. Paano na lang kung magbunga nangyari sa inyo? Malaking kahihiyan to sa pamilya natin. Kailangan ka pakasalan ni Brent sa lalong madaling panahon. Ako ang bahala, ma. Sisiguraduhin ko na pakakasalan ni Brent si Alexa. Dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi magawang sumabat ni Alexa sa usapan ng tatlo. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata ng mga magulang, lalong-lalo na sa Kuya Rafael niya. Gusto niyang ipagtanggol si Brent sa pamilya at sabihin ang katotohanan na wala itong kasalanan.
na siya ang may gusto, na wala naman nangyari sa kanilang dalawa, maliban sa natulog silang magkatabi at hubad-hubad. Ngunit hindi niya masabi, nakaramdam siya ng tuwa nang marinig sa mga magulang na kailangan siyang pakasalan ni Brent. Yun ang matagal na niyang hinihintay, ang mapasa kanya si Brent. Kaya sa halip na itama ang lahat, ay wala siyang ginawa kundi ang manahimik na lamang sa isang tabi. Kaagad sinabi na mag-asawang Flor at Raul sa ama ni Brent ang nangyari sa kanilang mga anak. Katulad nila ay galit na galit din ito kay Brent. Huwag kayong mag-alala, pakakasalan ni Brent si Alexa kahit bukas na bukas din. Salamat Felix at naiintindihan mo kami. Hindi mo kinakampihan ang anak mo. Ang anak ko ang may kasalanan, Raul. Ayoko na masira ang pagkakaibigan natin ng dahil lamang sa pagkakamali ni Brent. Napagkasunduan ng tatlo na ipakasal sina Alexa at Brent sa West sa susunod na araw. Kahit hindi pa nakakausap ni Felix ang anak, alam niyang hindi ito tatakas sa kasalanang ginawa nito. Nang malaman ni Brent galing sa kanyang ama, kaagad niyang sinabi ang pagtutol. Ngunit nagalit ito sa kanya at nagbanta pa na itatakwil siya sa oras na hindi niya pakasalan si Alexa. Galit na galit si Brent na mga sandaling yon kay Alexa. Alam niyang plinano nito ang lahat na nangyari. Isang hapon, inabangan niya ang dalaga sa university na pinapasukan para kausapin. Nagulat pa ang dalaga nang makita siya. Hinila niya ito hanggang sa loob ng kanyang sasakyan. Ano ba, Brent? Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Yun totoo, Alexa. May nangyari ba talaga sa atin ang gabing yon? O wala? Hindi ka agad nakasagot si Alexa sa tanong na yun ni Brent. Ayaw nito magsinungaling pero kailangan. Oo, Brent, may nangyari sa atin ang gabing yun. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, nagsasabi ako ng totoo. Talagang paninindigan mo yung kasinungalingan mo? Nakita ni Alexa ang pagbaba ng tingin ni Brent sa mga labi niya. Huli na nang mapagtanto na hahalikan pala siya nito. Siniil siya nito ng halik na may kasamang parusa. Nang bitawan ang mga labi niya ay ngumisi ito sa kanya. Sige, gusto mo akong maging asawa? Pagbibigyan kita. Pero ito ang tatandaan mo, Alexa. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to sa akin. Lumayo ito sa kanya at binuksan ang pintuan ng sasakyan. Inutusan siya nitong bumaba. Nang makababa ang dalaga ay mabilis na pinaharurot ni Brent ang sasakyan. Wala itong pakialam na iniwan doon si Alexa. Makalipas ang 2 araw ay matagumpay silang naikasal ni Brent sa munisipyo kung saan mayor ang kaibigan ng ama nito. Sila-sila lang ng pamilya ang naroon. Wala silang kamag-anak na inimbitahan dahil biglaan ang pagpapakasal nila. Mainit siyang tinanggap bilang manugang ng ama ni Brent na kahit paano ay nakabawa sa kabang nararamdaman. Hindi pa rin niya makalimutan ang sinabi ni Brent na pagsisisihan niya ang ginawa. Kanina pa niya pinagmamasdan ang asawa, tahimik lamang at hindi siya nito pinapansin. Isang salo-salo ang ginanap sa kanilang bahay pagkatapos ng kasal. Ang gusto sana ng papa ni Brent ay doon na sila tumira. Ngunit nagpumilit si Brent na sa kondo sila titira. Brent, iho, ikaw na bahala sa anak namin, ha? Kung sakali man na nagkakamali siya, ikaw na sana ang bahala magpasensya sa kanya. Alam mo naman na medyo isip bata pa yung si Alexa. Opo, tita, ako na pong bahala sa kanya. Call me mama, mag-asawa na kayo ni Alexa. Kaya simula ngayon, ituring mo na rin akong tunay mong ina. Sige po. Nang matapos kumain ay niyaya na siya ni Brent na umalis. Pero bago yon ay nagpaalam muna siya sa kanyang mama at papa. Ang mga bilin ko sa'yo, Alexa, huwag kang magpapasaway sa asawa mo. Pagsilbihan mo siya, kagaya ng pagsisilbi ko sa papa mo. Opo mama, tatandaan ko po yan. Magpakabait ka kay Brent. Dapat bawas-bawasan mo yung pagkakaisip bata mo. Naiiling na lamang siya tumango sa kanyang ama. Sunod siya nagpaalam sa Kuya Rafael niya. Mababakasal lungkot sa mukha nito. Basta, kapag inapi ka ni Brent, isumbong mo kaagad sa akin. Ako ang gaganti para sa'yo. Kuya naman, patawa ka. Parang hindi mo kilala si Brent. Mabait siya. Alam ko na hindi siya gagawa ng isang bagay na igagagalit niyong lahat. Dapat lang, dahil ako ang unang-una niyang makakalaban. Mag-iingat ka, bunso. Oo kuya, salamat sa pag-aalala sa akin. Ubod ng higpit niyang niyakap ang kapatid bago sumakay sa kotse ni Brent. Kumaway pa siya sa mga ito bago tuluyang isinara ang pintuan ng kotse. Sa daan, tahimik lamang na nagmamaneho si Brent. Paminsan-minsan napapasulyap siya sa side ni Alexa. Nakapikit ito, halatang napagod sa maghapon. Hindi niya pinangarap na mag-asawa ng ganun kabilis at sa isang teenager pa talaga. Hindi tuloy niya alam kung paano ito pakikisamahan.
Nang makarating sa kondo niya sa Pasig, ay kagad siyang bumaba ng sasakyan at umikot sa kinaroroonan ni Alexa. Tulog na tulog pa rin ito. Napakaganda nga nito sa malapitan, pero hanggang doon lang si Alexa para sa kanya. Gumising ka na, nandito na tayo. Nagpatiuna na siya naglakad patungo sa elevator habang nakasunod naman sa kanya si Alexa. Nang marating ang 10th floor kung nasaan ang unit, ay mabilis niya itong binuksan at pumasok sa loob. Wala akong katulong dito. Ngayon na nandito ka na, ikaw mismo ang gagawa ng mga gawaing bahay. Hindi naman masyadong malaki ang unit, I think. Kayang-kaya mo itong panatilihing maayos at malinis. Sa totoo lang, walang alam sa gawaing bahay si Alexa. Nasanay siya na ang mama niya ang gumagawa ng lahat sa bahay nila. Pero ngayon, kailangan niyang matuto para matuwa sa kanya si Brent at para hindi nito pagsisihan na pumayag itong pakasalan siya. Okay, gagawin ko ang lahat para panatilihing malinis ang unit mo. Mabuti akong ganon, para matuwa naman ako sa'yo. Naglakad si Brent papasok sa isang kwarto, habang siya naman ay naiwan na nakatayo pa rin sa maliit na salas. Gustuhin man ni Alexa na sundan ng asawa ay hindi pwede. Hindi naman siya niyayayang sumunod sa kwarto nito. Naupo na lamang siya sa sofa at hinintay na lumabas ang asawa. Ngunit isang oras na ang nakakalipas ay hindi pa rin ito lumalabas. Tinignan ni Alexa ang suot na relo, pasado 11:00 na ng gabi. Tumayo siya at naisipan na sundan si Brent sa kwarto nito. May 2 kwarto doon. Nagulat si Alexa pagbukas ng pintuan na makita si Brent na hubad-hubad. Tumutulo pa ang tubig sa katawan. Hindi nakagalaw sa kinatatayuan si Alexa. Sa labis na taranta ay hindi alam kung ano ang dapat gawin. Kung tatakbo palabas ng kwarto o mananatili lamang roon. Ngunit sa huli, mas pinili ng isip niya ang manatili at tignan ng asawa. Nakaramdam si Alexa ng matinding takot at kaba nang makitang palapit sa kinatatayuan niya ang kanyang asawa. Halos manginig ang buong katawan niya nang hawakan nito ang mukha niya. Bakit ganyan ang itsura mo, Alexa? Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Hindi ako natatakot sa'yo. Akala ko kasi natatakot ka sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng katawan mo. Alexa, hindi mo kailangan matakot sa akin. Remember? Ginawa na natin ito ng debut mo. Kaya mo nga ako naging asawa, di ba? Brent, pinaglandas ni Brent ang isang palad sa mukha ni Alexa pababa sa labi na nagdulot ng matinding kaba sa kanya. Brent, anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa ng bagong kasal? Hindi ba nagpupulot gata? Brent, ano? Nang unang may nangyari sa atin, wala akong kaalam-alam at wala akong maalala. Gusto ko ulitin natin ngayon kung ano man ang ginawa natin ng gabing yon. Total, mag-asawa naman tayo. Anytime, anywhere, pwede natin gawin. Right, Alexa? My wife? Pero bigla na lang siyang kinuyumos ng halik ni Brent. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit hindi ito nagpaawat. Halos mapugto na ang paghinga ni Alexa sa paraan ng paghalik nito at mukhang wala itong balak na pakawalan ang mga labi niya. Umikot sa likuran niya ang isang kamay ni Brent. Walang kahirap-hirap nitong natanggal sa pagkaka-zipper ang suot niyang white dress. Bumagsak yun sa sahig at lumantad sa mga mata ng asawa ang kanyang kahubaran. Hindi siya maaring magkamali sa paraan ng pagkatitig ni Brent. May kasama itong paghanga at pagnanasa. Mabilis na tinakpan ni Alexa ang hubad na katawan gamit ang sariling mga kamay. Ngunit tinanggal yun ni Brent. Hindi mo kailangan na mahiya sa akin, Alexa. Mag-asawa na tayo ngayon. Itong katawan mo ay para lamang sa akin. Nakaramdam ng init si Alexa nang haplusin ni Brent ang kanyang dibdib. Ilang sandali pa naramdaman niya ang paglapat ng katawan sa malambot na kama. Hindi na niya pinigilan si Brent sa nais nitong gawin sa kanya. Kahit siya man, yun din ang gusto ng kanyang katawan. Matagal na niyang gustong ibigay ang sarili kay Brent. Gusto niya itong mapasaya sa unang gabi ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Lahat ay gagawin niya kung ano ang gusto nito at magpapasaya. Tuluyan nang ang pinaubaya ni Alexa ang sarili kay Brent. Nakaramdam siya ng sakit dulot ng pag-angkin nito sa kanya. Nagulat si Alexa na bigla na lamang umalis sa kanyang ibabaw si Brent. Malalim ang mga matang tinignan siya nito. Kinabahan bigla si Alexa. Wala siyang idea kung bakit nagbago bigla ang mood ng asawa. Bakit, Brent? May problema ba? Lakas loob niyang tanong sa asawa. Bakit mo ko niloko, Alexa? Ha? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pwede ba? Tama na. Huwag ka na magsinungaling sa akin dahil bistado na kita. Ganyan ka na ba talaga kadesperada, ha? Para makuha ko?
Brent, I'm sorry. Alam ko mali ako, pero hindi mo naman ako masisisi. Nagawa ko lang yun dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Pagmamahal ba ang tawag dyan? Hindi yung pagmamahal. Makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Oo na, makasarili na kung makasarili. Sadya mahal lang talaga kita at hindi ko kakayanin na mapunta ka sa ibang babae. Sa akin ka lang, Brent. Mabilis siyang nilapitan ni Brent at kaagad na inangkin ang kanyang mga labi. Itinuloy nito ang naudlot na pag-angkin sa kanya kanina. Walang pag-iingat na inangkin siya ni Brent ng gabing yon. Ramdam ni Alexa ang bawat pag-angkin sa katawan niya, ang galit na may kasamang parusa. Hindi natulog sa tabi niya si Brent. Pagkatapos siya nitong angkinin ay bigla na lamang ito lumabas ng kwarto. Naiwan si Alexa na umiiyak. Hindi makapaniwala na sa unang gabi nila bilang mag-asawa ay ganun ang paraan ng pag-angkin sa kanya ni Brent. Sa sobrang pagod, nakatulugan na lamang ni Alexa ang pag-iyak. Samantala, nagtuloy sa balkonahe si Brent, bitbitan 2 can ng beer. Sinindihan ang hawak na sigarilyo at hinit-hit bago nagbuga ng usok. Hindi pa rin makapaniwala si Brent sa natuklasan na walang nangyari sa kanilang dalawa ni Alexa ng gabi ng debut nito. Naisahan siya ni Alexa. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nagmukhang tanga at katawa-tawa. Napaikot siya ng isang teenager. Nang maubos ang beer na iniinom, ay isinilip niya si Alexa sa kwarto. Tulog na ito at baka sa mga mata nito ang pag-iyak. Dahan-dahan niyang sinara ang pintuan at nagtuloy sa kabilang kwarto. Ayaw niyang makatabi sa pagtulog si Alexa. Maaalala lang niya ang ginawa nitong panluloko sa kanya. Kinabukasan, nagising si Alexa na masakit ang katawan dulot ng marahas na pag-angkin sa kanya ni Brent ng nagdaang gabi. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa banyo para maglinis ng katawan. Nakaharap ngayon si Alexa sa malaking salamin. Napansin niya ang mga markang iniwan ni Brent. Binilisan niya ang pagkilos para makalabas na. Gusto niyang ipagluto ang asawa para kahit papaano ay makabawi siya rito. Dahil wala siyang alam sa pagluluto, kaya kinailangan pa niyang manood online para makabuo ng menu. Sa tingin ni Alexa, ang pork adobo ang pinakamadaling lutuin, kaya yun na lamang ang niluto niya. Alam niya kasi na hindi nag-aalmusal ng bread at coffee si Brent. Gusto nito kanin sa umaga. Tinikman niya ang niluluto. Hindi siya ganun kasarap, pero pwede na sa katulad niya nag-aaral pa lamang sa pagluluto. Hinanda niya ang lamesa para paglabas ni Brent ay kakain na lamang ito. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ito. Nakangiti niyang sinalubong at hahalikan sana sa pisngi pero iniwas nito ang muka at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Naiwan si Alexa na naiiyak sa ginawa ni Brent. Pakiramdam niya may sakit siyang nakakahawa at ayaw nitong mahawa sa kanya. Hindi nito pinansin ang hinanda niyang pagkain. Uminom lang ito ng tubig at pagkatapos babalik na sana sa kwarto nang harangan niya ang daraanan nito. Pwede ba tayo mag-usap kahit sandali lang? Hindi ito nagsalita. Alam ko, mali ang ginawa ko. Sorry, kaya ko lang naman yung nagawa dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pangako, babawi ako sa'yo at patutunayan ko hindi ka nagkamali na pumayag kang pakasalan ako. Hindi na kailangan, Alexa. Oo, kasal tayong dalawa. Pero hanggang doon lang yon. Gawin mo ang gusto mong gawin at gagawin ko din ang gusto ko. Brent, mag-asawa na tayo at ang mag-asawa ay nagmamahalan. Nagmamahalan ba ka mo? Bakit, Alexa? Kailan ko ba sa'yo sinabi na mahal kita? Na gusto kita? See? Hindi ka makasagot. Kasi wala akong sinasabi. Huwag ka na mag-effort na maging mabuting asawa sa akin. Dahil ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na masasayang lang ang effort mo. Brent, please, subukan mo akong mahalin at hindi ka magsisisi. Ako ang tamang babae para sa'yo at wala nang iba pa. Huwag ka nang umasa pa, Alexa. Dahil hindi yun mangyayari. Gawin mo ang gusto mong gawin sa buhay mo. Wala akong pakialam. At huwag ka na din umasa na pakikitunguhan kita ng maayos. Namalayan na lamang ni Alexa na lumuluha na pala siya. Labis siya nasaktan sa mga sinabi ni Brent. Daig pa niya ang sinaksak ng paulit-ulit sa sobrang sakit. Pumasok si Brent sa trabaho na hindi man lamang nagpapaalam sa kanya. Pakiramdam niya, invisible siya sa bahay na yon. Manager si Brent sa isang bangko sa Pasig. Sa halip na magmukmok at umiyak, ay naglinis na lamang si Alexa ng kondo. Pagkatapos, tsaka niya kinain ang nilutong adobo. Pagsapit ng 10 a.m., nagpasya siyang ipagluto ng tanghalian si Brent. Balak niya itong hatiran ng pagkain, baka sakaling matuwa ito sa kanya. Nilagang baka ang niluto niya. Alam niya kasi na mahilig si Brent sa may sabaw na ulam. Pinanood niyang mabuti kung paano ang tamang pagluluto ng nilagang baka, kung ano ang mga sangkap na kinakailangan niya.
Excited siyang hinatid kay Bren ang nilutong lunch, ngunit wala ito roon. Ang sabi ng guard na kausap ay lumabas si Bren. Manong, saan po ba si Bren nagpunta? Lumabas kasama ng mga katrabaho. Kakain na ata ng lunch. Ganun po ba? Manong, pwede ko po ba siyang hintayin dito? Sige po, ma'am. Salamat po. Mag-iisang oras na naghihintay si Alexa, ngunit hindi pa rin dumarating si Brent. Uuwi na sana si Alexa na makitang parating na sina Brent at tumayo siya at sinalubong ang asawa. Nagulat pa nga ito na makita siya. Anong ginagawa mo dito? Pagalit na tanong sa kanya ni Brent. Dinalahan kita ng pagkain, Brent. Pare, sino siya? Kapatid ng kaibigan ko. Ang akala ni Alexa ay ipakikilala siya ni Brent bilang asawa, pero hindi pala. Hinila siya nito palabas ng bangko. Handa-handahan naman, Brent, nasasaktan ako. Sa susunod, huwag kang pupunta dito kung ayaw mong mapahiya sa maraming tao. Gusto lang naman kitang dalhan ng pagkain. Pagkatapos uuwi din kaagad ako. Ito ba ang pagkain na dala mo sa akin? Kinuha ni Brent ang hawak niyang paper bag na may lamang pagkain. Ang akala ni Alexa kaya kinuha sa kanya ay dadalhin sa loob at kakainin. Yun pala ay itatapon lang sa basurahan. Bakit mo naman tinapon, Brent? Alam mo ba na pinaghirapan ko lutuin yan para sa'yo tapos itatapon mo lang? Wala kong sinabi na pagsilbihan at paglutuan mo ako. Kaya pwede ba, Alexa? Huwag kang umasta na asawa ko dahil hindi kita asawa. Ang sakit mo naman magsalita, Brent. Bakit? Nasasaktan ka ba? Kung nasasaktan ka, hindi ko na yung problema. Ikaw ang gumawa ng paraan para magbago ang pakikitungo ko sa'yo. Pinagtabuyan siya ni Brent na parang ibang tao. Wala itong pakialam sa nararamdaman niya. Ang akala ni Alexa magiging masaya siya kapag naging asawa si Brent. Yun pala, kalbaryo ang magiging buhay niya sa piling na lalaking pinakamamahal. Sa kagustuhan ni Alexa na maipakita sa lalaki ang kanyang pagmamahal at para makuha ang puso nito, ay nagpasya siyang tumigil na lamang sa pag-aaral at ibuhusan lahat ng oras sa asawa. Ngunit walang nagbago. Malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya ni Brent. Maghapon itong hindi kumakain sa kondo. Ayaw siya nitong makasabay sa pagkain. Umaalis si Brent ng maaga at uuwi ng gabing-gabi na yun tulog na siya para hindi na makita ang kanyang pagmumuka. Kapag araw naman ng day off ni Brent ay maghapon itong nagkukulong sa kwarto. Sa 5 buwan nilang pagsasama, ni minsan hindi siya nito tinabihan sa kama. Isang beses lang na may nangyari sa kanila ng gabi ng kanilang kasal. Hindi rin siya kinakausap, para lang siyang invisible. Ang akala ng mga magulang nila ay masaya ang kanilang pagsasama. Dahil yon ang sinabi niya sa mga ito. Ayaw niya mag-alala sa kanya ang mga magulang, kaya minabuti na lamang ni Alexa na walang alam ang mga ito sa nangyayari sa kanila. Minsan naiisip niya na iwan na lamang ang asawa, ngunit hindi niya kaya. Pikit mata na tinitiis ni Alexa ang hindi magandang pagtrato sa kanya ni Brent. Hindi niya namalayan na 3 taon na pala siya nagtitiis sa piling nito at naghihintay na mahalin ni Brent. Isang araw habang nasa mall si Alexa, naghahanap ng regalo kay Brent para sa darating nilang 3 years wedding anniversary, ay napansin niya ang isang lalaki na kanina pa nakatingin sa kanya. Nakaramdam siya ng kaba, lalo na makita itong palapit sa kinaroroonan niya. Hi. Hi. Ikaw ba si Alexandria Javier? Oo, bakit? Sabi ko na nga ba't ikaw yan? Ako to, si Eros. Classmate mo ng elementary. Remember? Eros del Carmen? Yes, it's me. Kamusta ka na? Okay naman ako. Ikaw ang kamusta na? Bakit bigla ka nawala after ng graduation? Masaya ako na nakita ulit kita, Alexa. Sa Amerika na kasi ako pinag-aral ng magulang ko. At kakauwi ko lang dito last year. Talaga? So may asawa at anak ka na ba? Sa ngayon, wala pa, pero baka malapit na. Niyaya siya ni Eros na kumain ng lunch. Since hindi pa naman kumakain si Alexa, kaya pumayag na lamang siya. Dinala si Alexa ni Eros sa isang Italian restaurant. Nagulat pa ito sa dami ng in-order na pagkain, ganun 2 lang silang kakain. Napag-alaman ni Alexa na pag-aari pala ng pamilya ni Eros ang mall na yon at may 3 pang branch sa Maynila. Marami silang napagkwentuhan. Kaya naman hindi niya namalaya ng oras, hapon na pala. Nag-volunteer si Eros na ihatid si Alexa. Walang nagawa ang babae kundi ang pumayag na lamang dahil ayaw siya nitong tigilan. Nagtaka pa ang binata nang hindi sa bahay nila siya nagpahatid. Dito ka nakatira sa kondo na to? Oo, actually kami ng asawa ko. Asawa mo?
Oo, may asawa na ako. Magtatatlong taon na kami, ngayong buwan. Nakita ni Alexa na lumungkot bigla ang mukha ni Eros. Hindi niya alam kung para saan ang lungkot na yon. Nag-usap pa sila saglit ni Eros bago ito tuluyang umalis. Bubuksan na sana ni Alexa ang pintuan nang bigla itong bumukas at bumungad sa kanya ang bagong gising na si Brent. Wala itong pasok ng araw na yon. Sino yung lalaking kausap mo sa baba? Si Eros, yung kaklase ko ng elementary. Nagtaka pa si Alexa kung paano nalaman ni Brent na may kausap siya sa baba. Ganun kakagising lang nito. Naupo sa sofa si Brent at binuksan ng TV. Gusto niyang manood ng sports habang nagkakape. Lumabas siya kanina na iwan niya kasi ang cellphone sa kotse. Sakto naman na may humintong kotse at bumaba mula roon si Alexa. Hindi niya kilala ang lalaking kasama ni Alexa. Ngayon lang niya ito nakita. Magtatatlong taon na silang nagsasama pero kanina lang ulit niya nakita muling ngumiti ng ganon si Alexa. Huli niyang nakitang ngumiti ang babae nang pumayag siya maging escort nito sa kanyang debut. Hindi niya mahal si Alexa pero wala siyang balak na lokohin ito. Kahit pa bumalik na si Mitch at gusto makipagbalikan sa kanya. Bukod doon, maraming babae ang nagpapapansin sa kanya. Ginagalang pa rin niya bilang asawa si Alexa. Hanggat kasal sila ay hindi siya gagawa ng isang bagay na masasaktan ang babae. Ang akala ni Brent kaagad itong susuko sa kanya dahil hindi naman niya ito itinuturing na asawa. Walang nakakaalam na may asawa na siya. Ngunit hindi niya inaasahan na kaya nitong magtiis sa piling niya ng matagal. Alam naman ni Brent na darating ang araw na susuko din ang babae at iiwan siya. Hindi nga lang niya alam kung kailan yon. Ilang araw pa ang lumipas at sumapit din ang kanilang wedding anniversary ni Brent. Katulad ng mga nakaraang taon ay nag-effort si Alexa na maghanda kahit alam niya na wala itong pakialam. Nagluto siya ng Italian pasta at ang paborito ni Brent na Bicol Express na maraming sili. Umorder din siya ng cake. Kung dati hindi siya marunong magluto, ngayon masasabi ni Alexa na magaling na siya at pwedeng-pwede na magtayo ng bake shop at restaurant. Pero kahit anong effort ang gawin niya, baliwala lamang yun kay Brent. Ni minsan, hindi nito kinain ang mga niluluto niyang pagkain. Hindi naman kasi ito kumakain sa kondo. Palaging sa labas ito kumakain, mula breakfast hanggang dinner. Kahit sa araw ng day off ay ganun pa rin. Kung minsan, kahit nasa kondo si Brent ay parang nasa trabaho pa rin. Nasa kwarto lang ito maghapon, senyales na ayaw talaga siya nitong makita. Nang matapos maayos sa lamesa, ay nagsindi ng kandila si Alexa para romantic tignan. Yun ang pinaka-special na anniversary para sa kanya. Kahit hindi sila okay ni Brent, ay umabot pa rin sila ng 3 taon bilang mag-asawa. Katulad ng mga nakaraan nilang anniversary, ay hindi na naman naalala ni Brent. Alas 11 na ng gabi ay hindi pa rin ito dumarating. Tinakpan na lamang ni Alexa ang mga pagkain sa lamesa at pinatay ang kandila bago pumasok sa kwarto. Hindi na niya napigilan ng umiyak. Palagi na lang tuwing anniversary nila ay wala itong pakialam. Binuksan ni Alexa ang dalang wine na kanyang pinasok sa kwarto at sunod-sunod na tinungga. Gusto niyang malasing nang sa ganon, pansamantala niyang makalimutan ng sakit na nararamdaman. Dulot ng pambabaliwala sa kanya ni Brent. Dahil hindi sanay na uminom ng alak, kaya hindi pa man nauubos ang isang boteng wine ay kaagad na siya nalasing at nakatulog. Samantala, alauna na ng madaling araw nang makauwi si Brent. Birthday kasi ng isa na lang katrabaho at nagpa-party ito. Nagtuloy siya sa kusina para uminom ng tubig. Napansin niya ang mga pagkain na tinakpan sa lamesa, lalo na ang cake na nag-uumpisa ng matunaw. Napansin niya na may kandila at isang maliit na box na may nakalakip na card. Kinuha niya ito at pinasa. Happy 3 years anniversary sa atin, Brent. Sana ngayon na 3 taon na tayo ay mapatawad mo na ako at sana kahit paminsan-minsan ay kausapin mo ako. I love you, Brent. Binuksan ni Brent ang box na naglalaman ng regalo ni Alexa. Tumambad sa kanya ang isang kulay black na relo. May nakaipit pa doon na sulat na kaagad naman niyang kinuha at binasa. Relo ang naisip ko na iregalo sa'yo para kapag suot mo yan, maalala mong umuwi ng maaga at kahit 1 beses lang sa 1 buwan, masaya na ako doon. Bago pumasok sa kanyang kwarto ay sinilip muna niya si Alexa. Bukas ang pintuan kaya pumasok siya sa loob. Tulog na si Alexa, katabi pa nito ang bote ng wine sa higaan. Umupo si Brent sa gilid ng kama at pinagmasdan ang mahimbing na natutulog na si Alexa. I'm sorry. Kung hindi ko magawang ibalik sa iyo ang pagmamahal mo sa akin. Mahirap turuan ng puso kung sinong dapat mahalin. Tumayo si Brent at kinumutan si Alexa. Bago lumabas ng kwarto ay pinatay muna niya ang ilaw at sinindihan ang lampshade.
Brent, una sa lahat gusto kong magpasalamat sa'yo dahil hinayaan mo ako na makasama ka sa loob ng 3 taon. Kung ako lang masusunod, ay gustong-gusto pa kitang makasama hanggang sa pagtanda natin. Ang kaso, mukhang ayaw mo naman ako makasama ng ganong katagal. Idagdag pa na napagod na din akong umasa. Walang araw na hindi ko pinapangarap at inihiling na sana'y mahalin mo din ako. Na sana makita mo ang halaga ko. Ngunit bigo ako, Brent, sa loob ng 3 taon, hindi ko nakuha ang puso mo. Siguro nga mahirap akong mahalin dahil hindi mo ako nagawang mahalin kahit kaunti. Kaya kahit mahirap, ay kailangan na kitang bitawan at palayain. Sorry ha, kung kinulong kita sa 3 taon na relasyon na ayaw mo naman. Pero ngayon, Brent, malayang malaya ka na. Gawin mo ang mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Ni minsan, hindi ako nagtanim ng galit o sama ng loob sa'yo. Alam ko naman na kasalanan ko ang lahat. Nagmamahal, Alexa. Nayakap na lamang ni Brent ang sulat ni Alexa. Wala sa sariling napaupo sa kama. Pakiramdam ni Brent na mga sandaling yon ay namatayan siya ng isang tao na malapit sa kanya. Hindi siya lumabas ng kwartong yon. Hindi na rin niya naalala ang kumain pa. Nakaupo lang siya sa kama habang yakap-yakap ang unan na ginamit ni Alexa. Alam ko, babalikan mo ako, Alexa. Dahil mahal mo ako. Dito lang ako sa kwarto mo hanggang sa bumalik ka. Samantala, tumuloy muna sa hotel si Alexa para magpalipas ng gabi. Maaga ang flight nila bukas ni Eros. Napagkasunduan nila na sa airport na magkikita. Mula sa maleta ay kinuha niya ang larawan nilang dalawa ni Brent. Kuha yon ng kasal nila. Halatang napipilitan lamang kahit sa larawan ay nakasimangot pa rin ito. Mahal na mahal kita, Brent. Hindi ko alam kung kailan kita makakalimutan. Pero sisikapin ko para bumalik na ako sa dating ako. Yung Alexa na masayahin at walang iniisip ng problema. Magdamag na hinintay ni Brent ang pagbabalik ni Alexa. Umaasa siya na babalikan siya nito. Magdamag na hinintay ni Brent ang pagbabalik ni Alexa. Umaasa siya na babalikan siya nito. Ngunit hanggang sa nag-umaga, walang Alexa na dumating. Nagtungo siya ng kusina. Dati-rate, paglabas niya ng kwarto ay nakahanda na ang pagkain sa lamesa. Nakahanda na rin ang kape niya. May mga yabag na narinig si Brent galing sa sala. Nagmamadali siya lumabas ng kusina sa pag-aakalang bumalik na si Alexa. Ngunit si Rafael ang nakita niyang nakatayo sa sala. Pumasok na ako, Brent. Bukas kasi ang pintuan. Si Alexa, natutulog pa ba? Hindi. Kung gano'n, nasaan ang kapatid ko? Wala na dito si Alexa. Umalis na siya. Iniwan na ako ng kapatid mo. Anong umalis? Anong iniwan ka? Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Basta umalis na siya, Rafael. Iniwan ako ng kapatid mo. Imposible. Hindi ka magagawang iwan ni Alexa. Mahal na mahal ka niya, Brent. Masaya naman ang pagsasama niyo, di ba? Oo. Masaya kami. Dahil yun ang sinasabi sa inyo ni Alexa. Pero ang totoo, hindi kami masaya. Anong sinasabi mo, Brent? Hindi kita maintindihan. Natuklasan ko na wala talaga nangyari sa amin ni Alexa. Na plinano niya lahat. Pinikot ako ng magaling mong kapatid. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, Rafael. Sa galit ko sa kapatid mo, walang araw na hindi ko sa kanya pinaparamdam. Nagalit ako sa ginawa niya. Na gusto ko na magdusa siya sa piling ko. Hindi namin pinagkatiwala sa iyo si Alexa para lang sakta mo ang damdamin niya. Kasalanan mo to, Rafael. Dahil kinonsinti mo si Alexa. Kayo pa mismo ang nagdesisyon na ipakasal kaming dalawa. Anong gusto mong gawin namin, Brent? Hayaan namin na nangyari sa inyo? Dapat inalam niyo muna. Lalo ka na. Hindi yung pinakasal niyo kaagad kami. Tignan mo ang nangyari sa pagsasama namin. Malamig pa sa yelo. So ako ang sinisisi mo, ha, Brent? Oo, Rafael. Sinisisi kita. Pero mas sinisisi ko ang sarili ko. Dapat pinag-aralan ko mahalin si Alexa. Yun lang naman ang gusto niya. Ang mahalin ko siya. Pero pinagdamot ko pa sa kanya dahil madamot ako. I'm sorry, bro, kung nag-selfish ako. Tutulungan kitang hanapin si Alexa. At sana sa oras na makita na siya, ay handa ka nang itama ang pagkakamali mo. Handa na ako, Rafael. Handa na ako na mahalin ng kapatid mo. Sa airport, ilang minuto naghihintay si Eros. Kinakabahan na siya. Mahigit 20 minutes nang late sa usapan nila si Alexa. Tinatawagan niya ang cellphone nito pero ring lang ng ring. Sorry kung nalate ako. Naabutan kasi ako ng traffic eh. Thanks God, dumating ka na, Alexa. Ang akala ko, nagbago na ang isip mo.
Kamuntik na nga, pero hindi pwede. Kailangan ko tong gawin para sa sarili ko. It's okay. Ang mahalaga, dumating ka. Let's go. Samantala, magkatulong na hinanap ni na Brent at Rafael si Alexa sa mga lugar na pwede nitong puntahan. Ngunit bigo silang makita ang babae. Sinadya nilang ilihim muna sa mga magulang ang pag-alis ni Alexa. Mag-iisang linggo na nilang hinahanap si Alexa ngunit wala pa rin nangyayari. Sa tuwing uuwi ng kondo si Brent ay katahimikan ang sumasalubong sa kanya. Walang Alexa na naghahanda ng kanyang pagkain, ng kanyang tsinelas na susuotin sa loob ng bahay, maging ang kanyang bihisan. Walang Alexang nakangiti na sumasalubong sa kanya. Nakaramdam ng kalungkutan si Brent. Kahit sa ang sulok ng kondo siya tumingin ay mukha ni Alexa ang kanyang nakikita. Nang unang mga araw at gabi ni Alexa sa Amerika ay walang segundo na hindi siya umiiyak at tinatawag ang pangalan ni Brent. May mga pagkakataon pa nga na gusto na lang niyang umuwi ng Pilipinas para makita at makasama ang asawa. Kahit hindi siya nito pansinin at kausapin, okay lang basta ang mahalaga magkasama silang dalawa. Naging mahirap kay Alexa ang desisyon na ginawa pero hindi siya pinabayaan ni Eros. Nang mga panahon na lugmok si Alexa, si Eros ang tumulong at nagtiyagang mag-alaga sa kanya. Pinag-aral siya ni Eros at tinuruan sa larangan ng pagnenegosyo. Ito ang naging sandalan at karamay niya. Napakabuti nitong kaibigan sa kanya. Alam ni Alexa na balang araw ay masusuklian din niya ang kabutihan sa kanya ni Eros. Simula nang iwan siya ni Alexa, pakiramdam ni Brent na walan na din siya ng ganang mabuhay, pati ang trabaho ay napabayaan na niya. Mas gusto na lang niya mag-stay sa kondo sa kwarto kung saan natutulog si Alexa. 3 years later. Kakababa lang ng eroplanong kinasasakyan ni Alexandria nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tignan niya, si Eros ang tumatawag. Hello love? Nasa airport ka na ba? Yes love, kakababa ko lang. On the way ka na ba? Sorry love, may biglaan akong meeting. But don't worry, pinasundo na kita kay Mang Daniel. Okay, I understand. See you later. Nagpalinga-linga sa paligid si Alexandria. Baka naroon na si Mang Daniel pero hindi niya ito makita. Samantala, nasa airport ngayon sina Brent at Rafael para sunduin ng bagong investor na galing pa ng Amerika. Ang tagal naman ata ni Mr. Lim, Rafael. Baka nandito na yon. Baka hindi lang natin makita dahil maraming tao. Sa bagay. Isa-isang tinitignan ni Brent ang mga tao lumalabas. Napansin niya ang isang babae na nakatalikod sa kanya. Ang sexy nito sa suot na crop top at skinny jeans na maong. Iisang babae lang ang naaalala ni Brent na mga sandaling yon. Walang iba kundi ang kanyang asawa. Uy, bro, okay ka lang ba dyan? Puntag sa kanya ni Rafael, bigla kasi siya na blanco nang maalala si Alexa. Naputol ang kanilang pag-uusap ni Rafael nang tumunog ang cellphone nito. Hindi naman ito lumayo sa kanya kaya naririnig niya ang sinasabi ni Rafael sa kausap. Talaga ma? Babalik na sa bahay si Alexa? Nang marinig ni Brent na binanggit ni Rafael ang pangalan ni Alexa ay bigla ang pagkabog ng kanyang dibdib. Sa wakas, after 3 years ay magkikita na ulit sila ni Alexa, ang kanyang asawa. Walang araw na hindi siya umaasa na babalik ito at magsasama ulit sila bilang mag-asawa. Tama ba ang narinig ko bro? Uuwi na si Alexa? Yes, Brent. Uuwi na ang kapatid ko. Ito na ang pagkakataon mo para bumawi sa kanya. Yeah, you're right. Wait, saan ba siya nanggaling? Bakit ang tagal niyang nawala? Wala pa sinasabi si Mama, pero mamaya malalaman natin yan. Kaya mas mabuti pa si Aileen na lang ang sumalubong kay Mr. Lim para makauwi na tayo sa bahay. Okay, sige. Tatawagan ko si Aileen. Tinawagan nga ni Brent ang kanyang sekretary na si Aileen para ito na ang sumalubong sa kanilang investor na si Mr. Lim. Nagmamadali nilang nilisan ng airport. Halos paliparin na ni Brent ang sasakyan sa sobrang bilis ng kanyang pagpapatakbo. Relax Brent, baka naman mabangga tayo. Sa halip na magkita kayo ni Alexa, bangkay mo na lang ang makikita niya. Sobrang excited lang talaga ako, Rafael, na magkita siya. Tsaka hindi ako pwedeng mamatay hanggat hindi kami nagkakausap at nagkakaayos. Then, umayos ka at bagalan mong pagpapatakbo. Kinakabahan ako sa'yo. Samantala, nagpahatid sa kanilang bahay si Alexa dahil yun ang usapan nila ni Eros na kapag umuwi siya ay sa bahay pa rin nila siya uuwi at titira. 1 taon na silang mag-on ni Eros at hindi siya nagsisisi na tinanggap ang pag-ibig nito. Alam niya kung gaano siya kamahal ni Eros. Si Eros ang tumulong sa kanya kung nasan man siya ngayon. Si Eros din ang nagparamdam sa kanya na may halaga siyang babae at karapat dapat siyang mahalin. Ito ang nagpuno sa pagmamahal na hindi niya naramdaman ni minsan kay Brent.
Napakaswerte niya kay Eros. Wala na siyang hahanapin pa rito. Mabait na anak at mapagmahal na boyfriend. Idagdag pa na napakasweet nito sa kanya. Tuwang-tuwa siyang sinalubong ng kanyang mama. Kaagad siya nitong niyakap ng kay higpit. Nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya ay nakita niya ang mga luha sa mga mata nito. Bakit kayo umiiyak, ma? Masaya lang ako, Alexa, dahil sa wakas bumalik ka na sa amin. Bakit ang tagal-tagal mong nawala? Natiis mo kami ng matagal na panahon. Sorry, mama. Kinakailangan ko lumayo sa inyo para mag-isip at harapin ang buhay na hindi kasama si Brent. Pero pangako hindi na ulit ako aalis at mawawala sa tabi niyo. Salamat, anak. Si Papa po nasaan? Nasa shop siya. Shop? May shop na si Papa? Oo, may shop na ang papa mo at malakas yon. Shop ng ano, mama? Ng iba't ibang mga sasakyan. Alam mo ba na dinadayo pa ng mga customers ang shop ng papa mo? Pinatayuan pala ni Kuya Rafael ng shop si Papa? Hindi ang Kuya Rafael mo ang nagpatayo, kundi si Brent. Si Brent? Bakit naman ginawa ni Brent yon? Yun kasi ang regalo ni Brent sa birthday ng papa mo. Sa katunayan yan, magkasosyo sa negosyo ang kuya mo at si Brent. Ano? Alexa, anak, pauwi na ang Kuya Rafael mo at baka kasama niya si Brent. Sana naman pakiharapan mo ng maayos si Brent. Kung ano man ang nangyari sa inyo noon, kalimutan mo na yon. Oo naman, mama. Matagal ko nang binaon sa limot si Brent. Pinaghanda si Alexa ng pagkain ng kanyang ina. Sobrang niyang namiss ang luto nito. Susubo na sana siya nang makita ang Kuya Rafael niya. Ang akala ni Alexa ay hindi nito kasama si Brent. Ngunit nasa likuran pala nito. Mabilis siya nilapitan ng Kuya Rafael niya at niyakap ng kahigpit. Sabay silang naupo sa sofa habang sa isahang upuan naman naupo si Brent. Walang nagbago. Katulad pa rin ito ng dati. Gwapo at taglay pa rin ang magandang pangangatawan. Sa tingin ni Alexa, mas lalo ito naging gwapo sa paningin niya kahit na medyo nagkakaedad na. Nagpaalam ang kanyang ina na may kukunin sa kusina. Sinamahan ito ng Kuya Rafael niya. Habang silang dalawa ni Brent ay naiwan naman sa sala. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Kamusta ka na, Alexa? Eto, maayos naman. Pwede ba tayo lumabas mamaya? Marami akong gustong sabihin sa'yo tungkol sa... Sorry, busy ako. Tsaka may lakad kami ng boyfriend ko mamaya. Kung may gusto kong sabihin sa akin, sabihin mo na ngayon. Tama ba narinig ko? May boyfriend ka na? Oo, bakit? Nagulat ka? Alam ko marami akong kasalanan sa'yo. Matagal ko na pinagsisisihan yon. Wala na sa akin yon, Brent. Kung ano man ang nangyari sa atin noon ay kinalimutan ko na. Masyado pa akong bata noon kaya akala ko okay lang ang mamikot ng lalaki. Nakakatawa nga pag nai-imagine ko. Matagal ko nang kinalimutan ng mga nangyari noon. Ngayon na nandito ka na, Alexa. Mag-umpisa ulit tayo. Buuin natin ang pamilya natin. Hindi na mangyayari ang gusto mo, Brent. May boyfriend na ako. At isa pa, hindi na kita asawa. Matagal lang tapos ang tungkol sa atin dalawa. Bakit, Alexa? Sinong may sabi sa'yo na hindi na tayo mag-asawa? Bigla siyang napatingin kay Brent. Kitang-kita sa mukha nito na seryoso ito sa bawat sinasabi. Ako, dahil matagal ng anal ng kasal natin. Yun ang akala mo, Alexa. Pero mali ka. Dahil hindi ko pinaanal ang kasal natin. Kaya isa lang ang ibig sabihin niyan. Mag-asawa pa rin tayong dalawa at hindi ka pwede mag-boyfriend. Kapag ginawa mo yon, pwede ko kayong kasuhan at ipakulong. Napanganga na lamang si Alexa sa tinura ni Brent. Alam niyang hindi ito nagbibiro dahil ito ang tipo ng tao na seryoso. Ang pinagtataka ni Alexa kung bakit hindi nito pinaanal ang kanilang kasal. Ganong atat na atat naman itong makawala sa kanya. Kahit ano pang sabihin mo, para sa akin hindi na tayo mag-asawa. Patakbo niya itong tinalikuran at umakyat sa kanyang kwarto. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, kung bakit ayaw siya nitong pakawalan. Kinagabihan, sinundo siya ni Eros sa kanilang bahay. Pinakilala niya ang binata sa kanyang pamilya. Naging mainit ang pagtanggap ng mga magulang niya kay Eros. Ikinuwento ni Alexa na si Eros ang tumulong sa kanya at nagpaaral. Simula nang bumalik si Alexa sa Pilipinas ay naging abala siya sa restaurant na kanyang pinapatayo sa Ayala. Minsan, sa phone na lamang sila nag-uusap ni Eros. Alam naman niyang naintindihan siya nito at yun ang pinagpapasalamat niya. Dahil mahaba ang pangunawa nito sa kanya. Hindi na niya nakita sa kanilang bahay si Brent. Ang dinig ni Alexa sa kanyang ina ay nasa ibang bansa ito.
Hindi niya alam kung saang bansa yon at wala siyang balak na alamin pa ang tungkol sa bagay na yon. Nasa parking lot siya ngayon. Bubuksan na sana niya ang pintuan ng kotse nang may magsalita sa kanyang likuran. Paglingon ni Alexa, nakita niya si Brent na nakasandal sa kotse nito. Inis niya itong inarapan at pinagpatuloy ang pagbubukas ng kotse. Ngunit bigla na lamang itong humarang roon. Ano ba? Umalis ka nga dyan? Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka pumapayag na makipag-usap sa akin. Sayo nga kitang kausapin. Bakit ba ang kulit mo? Ang kilala kong Alexa, mahinahon magsalita. Hindi yung parang dragon na bumubuga ng usok. Lahat ng tao ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ako nagkaganito. Mas gusto ko yung Alexa noon kaysa Alexa ngayon. Please, Alexa, pumayag ka na makipag-usap sa akin. Marami akong gustong sabihin sa'yo. At gusto ko na magkaayos tayong dalawa. I'm sorry, Brent. Busy ako. At isa pa, ayaw talaga kitang kausapin. Kung hindi ka lang dyan nakaharang sa kotse ko, hindi kita kakausapin. Kung ganon, kailangan ko tong gawin sa'yo. Nagulat na lamang si Alexa nang bigla siya nitong pasanin na parang isang sakong bigas at isakay sa kotse nito. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya ay baliwala lamang yun kay Brent. Mabilis nitong pinaandar ang sasakyan habang siya naman ay nanggagalaiti sa sobrang galit sa lalaki. Saan mo ba ako dadalhin, Brent? Sa lugar na tayong dalawa lang at kung saan tayo makakapag-usap ng maayos. Walang hiya ka? Kidnapping tong ginagawa mo sa akin. Paano naging kidnapping? Sa pag-aakala ko, mag-asawa tayong dalawa. Nakakainis ka. Makikita mo, sa oras na mapawalang bisa ang kasal natin dalawa, wala ka ng panghahawakan. Pwes, sorry ka na lang. Dahil hindi ako papayag na mapawalang bisa ang kasal natin. Kung kinakailangan na itago kita sa malayong lugar, gagawin ko. Makalipas ang mahabang sandali, naramdaman ni Brent na tumahimik sa likuran si Alexa. Nang lingunin ito ay tulog na pala. Nakangiti niyang pinagmasdan si Alexa bago muling tumingin sa daan. Sobra niya itong na-miss. Walang araw na hindi siya nananabik na makasamang muli ang asawa. Ngayon na nagbalik na si Alexa ay wala siyang sasayangin na sandali para makuha ulit ang puso nito. Makalipas ang 4 na oras na biyahe ay nakarating din sila sa Tanay Rizal. May bagong bili siyang bahay doon. Perfect place para sa kanilang mag-asawa. Dahan-dahan niyang binuhat at ipinasok sa loob ng bahay si Alexa. Maingat niya itong inilapag sa kama. Napatingin bigla si Brent sa mapupulang labi ni Alexa na waring nag-aanyaya na halikan ito. Maingat niya itong dinampian ng halik sa mga labi. Ang akala ni Alexa ay nananaginip lang siya na may humahalik sa mga labi niya. Ngunit nang idilat niya ang mga mata ay mukha ni Brent ang kanyang nakita. Napabalikwas ng bangon si Alexa at tinignan ng masama si Brent. Anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong pagsamantalahan? Kalma ka lang, Alexa. Wala akong gagawin sa'yo. Hinalikan lang kita. Namiss ko ang mga labi mo. Sabihin mo nga sa akin, Brent. Ano ba talagang tumatakbo dyan sa isipan mo? Wala akong gagawin sa'yo na ikagagalit mo. Ang tanging gusto ko lang mag-uusap tayo at marinig mo ang side ko, yun lang. Huli na lahat, Brent. Hindi na kita mahal. May bago na akong mahal at hindi ikaw yon. Kung ganun, patunayan mo sa akin, Alexa, na hindi mo na talaga ako mahal. At kapag napatunayan mo yon, palalayain na kita. Sige, nang matigil ka na. Anong patunay ba ang gusto mo na matapos na tayo at na makauwi na ako sa amin? Ibigay mo sa akin ang sarili mo. Ano? Bakit? Hindi mo ba kaya? Dahil ang totoo, mahal mo pa rin ako. Natatakot ka na ipagkanulo ang sarili mo. Huwag ka matakot, Alexa, dahil sa pagkakataong to, handang-handa na ako. Anong ibig mo sabihin? Anong araw na umalis ka, yun ang araw na handa na akong tanggapin ka, na mahalin ka. Pero wala dahil umalis ka at iniwan ako. Ang laki kong tanga, nagpadala ako sa galit ko sa'yo, kaya hindi ko nakita ang halaga mo. Mahal kita, Alexa, matagal na. Hayaan mo akong mahalin ka at pagsilbihan hanggang sa pagtanda natin. Pero huwag ka na magsalita, naintindihan ko. Sorry kung dinala kita dito, tungkol sa sinabi ko kanina. Kalimutan mo na yon. Magpahinga ka na, bukas ng umaga ihahatid na kita sa inyo at palalayain na kita. Nang mapag-isa sa kwarto si Alexa, ay doon lamang siya huminga ng maluwag. Hindi siya makapaniwala sa nalaman galing kay Brent. Ang tagal niyang hinintay na sabihin nito na mahal siya nito. Kinaumagahan, nagtaka si Brent nang maabutan sa kusina si Alexa na nagluluto. Bakit nagluto ka pa? Dapat hindi ka na nagluto. Maaga tayong aalis para hindi tayo maabutan ng traffic. Nakapag-desisyon na ako. Hindi ako aalis dito. Kung nasan ka, dapat nandun din ako. Ang ibig ba nitong sabihin ay
Oo, Brent, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon para patunayan sa akin na totoong mahal mo ko. Hindi mo alam, Alexa, kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Brent. Mula noon, magpahanggang ngayon. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki na minahal ko ng ganito. Pero paano ang boyfriend mo? Gusto mo ako nang kumausap sa kanya? Nagkausap na kami ni Eros at naiintindihan niya ang desisyon ko. Maswerte ako kasi nakilala ko siya. Isa siyang tunay na kaibigan. Sana one day makilala ko siya at formal na makapagpasalamat sa kanya. Nilapitan siya ni Brent at bigla na lamang binuhat. Teka, saan mo ko dadalhin? Hindi pa luto ang niluluto ko. Mamaya na yan. Sa ngayon, mag-honeymoon na muna tayo. Honeymoon talaga? Oo, hindi pa kaya tayo nakakapag-honeymoon simula na yung kinasal tayo. Buong pagmamahal na nagpaubaya si Alexa sa asawa. Naramdaman niya sa bawat pag-angkin nito sa kanya ang pagmamahal at pananabik. Yun na ang simula ng masaya nilang pagsasama at sa lugar na yun sila bubuo ng malaking pamilya. Makalipas ang isang buwan, napag-alaman nila na buntis na siya sa kanilang panganay na anak. Halos magtatalon sa labis na kaligayahan si Brent dahil sa wakas magiging daddy na ito. Hindi nagtagal, normal niyang isinilang ang kanilang baby Brent na kukumpleto ng kanilang pagsasama. Mahal na mahal kita, Alexa. Salamat at binigyan mo ko ng pagkakataon na maging asawa mo, katama ng anak natin. Salamat din, Brent, dahil sa inahaba-haba ng panahon, natutunan mo din akong mahalin. Pangako ko sa'yo, magiging mabuting asawa at ina ako sa inyong dalawa. Hindi na kailangan, dahil alam ko naman kung gaano kakabuting asawa at anak sa mga magulang mo. Dahil dyan, minahal kita. Ginawaran siya ng halik sa mga labi ni Brent na kaagad naman niyang tinugon.